people, march and movement. Kasi what's the next big thing? Anong dapat gawin? Kasi sana hindi lang one-off to. Let's talk about yung Blue Ribbon Committee. Kasi tapos na yung Red Ribbon Committee. Pero ito, Blue Ribbon Committee. What is your read? Kasi mukhang nag-tell-all na si Alcantara kanina, no? Grabe, the J&J, Joel, Jingo, lahat sila. Dinadama niya. Etc. So, it's just a matter of time. Dahil itong mga guilty characters na ito, have to protect themselves. They will negotiate terms. At syempre, hindi mangyayari yan sa simula. It will happen later. No? Kaya, ayun, pakipot muna sila para pag kinausap sila, they can negotiate terms. Tingin ko meron siyang na-negotiate. Whatever that is, I'm not sure. No? Pero hindi naman yan basta magsasalita na walang negotiations. No? Kaya, tingin ko marami na kinakabahan ngayon. Dahil, parang kinakailangan mo kasi ng isang tao na involved sa syndicate, involved sa crime. Right. Para magkaroon ka ng smoking gun. Usually yan ang mga smoking gun. Lalo na dito sa mga kickbacks, wala namang resibo yan. So ang resibo dyan are whistleblowers. Ang resibo dyan are those in the know. And those in the know are usually those involved themselves. So what do you make of, before we talk about the latest one nangyari lang today as of this taping, yung nangyari last week na sinabi ni Joel, ito, binuksan, ito yung buong GAA ng 2023, wala naman ng programs ko dito. Tapos si Jingoy naman, talagang todo siya na biktima talaga daw siya dahil sa reputational kanyang background and all. So, what do you think? This time mas behave ba yung Yun senadors? yung problema kay Joel eh. Masyado siya madaldal. Habang siya ay nagsasalita, lumulubog siya sa sarili niyang pumunoy. Yeah. Or sa sarili niyang baha. Yeah, No? exactly. Yeah. Kaya, ayun, naglalabasan ngayon lahat. Ang una niyang sinabi nung nilabas ni Presidente yung kanyang PowerPoint to sa 15 Contractors. Large contractors. Ang una kagad niya sinabi, less than an hour pagkatapos mag-press call ni BBBM, ay wala ni isang senador ang may kinalaman dyan, ang may involvement dyan, ganun. Nobody was asking. Yeah, exactly. So, yeah, di siya kagad yung tinamaan. Ang sarabi pa niya, kinabukasan, ay hindi ko kilala kahit sinong district engineer, etc. Ayun, daming pictures, daming video, no? Testaman. Oo. Tapos wala akong mga insertions, ganito. Ayun, may nagsalita. Sir, I think sir, mas na ano yung situation nung nag-FAMAS siya, yung nag-drama siya. Bakit ganito nangyari sa ating bansa? Bakit grabe yung corruption Pero natin? yung FAMAS na yun was much earlier. Much earlier. Oo, hindi yun during this hearing. Parang But that got the attention, wrong attention. Tuloy lang siya. Dahil mahirap yung masyado kang performative eh. May pinapagayan kasi ang performative politics eh. Correct. Dahil pastor siya, akala niya, huwag Yeah. At ang lumabas, yung kanyang hypocrisy. At ngayon, ay kinikis sa mukha niya. Pero pati yung spokesperson ng presidente, si Yusek Claire Castro, ang inilalabas yung kanyang mga intimacies. Oh, wow. Napunta saan? Nakita mo ba yun? Hindi ko alam yan, sir. Yun. Kay Barzaga pa ako eh. Isang beauty queen na biglang yumaman. Yeah. Graduate, no? Na ang daming pictures with Senator Joel Villanueva. Right. Meron siyang picture, no? Ang problema dun sa picture, dun sa glass sa likod, nakita yung anino. Oy! Kaya doon close in. Oh, wow. Sino ito? Sino itong nasa gilid ni Miss Bulacan o Miss Bukawi, no? Sa gano'n, hindi nag-ingat, no? Baka naman sir, kasama yan sa community development empowerment programs. Pwede. I will give him that. Oh, naman sir. Sir, we have to give better that. Nagkukuhan siya. He cares about the social work, di ba? Social work, Social work, yun. charity work, no? Yun. Posible. Tapos, Empowerment. Ano mga intrigero, in-intriga na kagad, di ba? Pero, may hirapan itong girl na ito para ipaliwanag saan galing yung kanyang pinang-develop ng business.
saan nanggaling yung kanyang magandang kotse, yung kanyang condo, yung kanyang wellness store sa Visayas Avenue, no? Mapuntahan na, no? Yung wellness. Baka magaling entrepreneurial lang talaga. Kaya nga, oo nga. Kasi di ba may social program, entrepreneurship, Yes, financial literacy. yes, Baka yes. gumaling kaya ganun. Yes. Maraming biglang yung mayaman nowadays, Sir Oh, Ronald. correct, no? Kaya, ayun, no? Kaya, Fairness. in this postmodern world, kailangan mag-ingat ka. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Sir, mga pictures actually, mo, Sir Ronald, tayo mag-ingat kasi baka sabihin nila toxic masculinity tayo na we're Sa akin, questioning. wala na may babato. Sa akin, wala na. Naibato na lang may babato. So, Ang problema, sa'yo, marami na may mabait ako Sir. Mabait ako. At di naman ako famous level, Sir. Ano lang. Vlogger lang. But Sir Ronald, going back to this, where do you see this hearing Blue Ribbon Committee going? Do you think Lacson is in charge of the situation? Kasi you saw the showdown with Marcoleta. Yeah. It looks like Marcoleta is not letting go. And some people are wondering, what is Marcoleta up to? Bakit Well, nagpupush? sana hindi naman totoo yung nilabas ni Montulpo. Ayan na naman, yung isa pang interview. Sana hindi naman totoo. Yes. Oo. Merong nakaka-influence kay Marcoleta. Ito naman kay Simon no? Oo, intrigero Simon din yun, no? Doon sa ako no? Baka hindi ganun ka-eksakto yung kanyang numbers na binanggit. No? Pero, ayun na. Yan ang problema rito ngayon. Sabi ko nga, ang hirap magtago ng ganyang mga detalye. Right. Lalo na yung ganyang kalalaking numero, Yun. di ba? Maraming Oo, zeros pa yung yun. mga hindi na kaya ng Gcash. Ibang G yata yung ginagamit dyan. Sabi nga ng mga contractor at DPWH, yung mga kahon-kahon na balikbayan box na Yun. laman pera, dinideliver sa DPWH naman. mismo. Grabe. Nakita mo yung nakapatong dun sa kan? Yung nakapatong dun sa billiard table? No? Grabe. 5 meters by 5 meters Marami by ka. 4 Sir, meters. yung no? bawat ganito, 100,000 ba yan? Or, parang kasi napaisip ng tao, like, bawat kahon na ganyan, like, how much is that? Like, Ako, di ba ako nakakawag? yun nga bati ako hindi ko alam sir. Kaya nga sabi ko, depends, dollars or pesos? Sabi ko. Usually nakikita ko lang na may ganun, mga drug cartel. Ayun, yeah. At saka si Mayweather, yung boxing, yung Mayweather, di ba meron siyang ganyan? Oo, tsaka Santos. sunblockers. Yun. Biglang, I'm sure hindi natin kilala yung mga vlog. Grabe nun, kahon-kahon, Sir Ronald. Oo. Sir Ronald, bago may sasabihin ka na may magagalit sa atin. Wait, bakit parang, kamusta naman si Jinggoy? Kasi sinasabi niya parang victim siya kasi dahil sa kanyang past, although he never explained ano yung past niya, ano daw siya, parang ginagawa siyang punching Oo, bag. dahil Victim na sila ngayon victim Dahil kung si Lisa Hontiveros daw, ang mga Yung- chismis na may kickback na 30%, Wala man. maniniwala. Pero wag siya, no? Lahat maniniwala. Bakit dahil kaya? Vulnerable daw. Yun nga, yung vulnerable eh. Vulnerable, no? Kaya ako nga, hindi ko na, usually kasi ginagamit ko yun. I'm so vulnerable. Kaya hindi ko na gagamitin. Nasira na yung salita. Oo nga, vulnerable. Dahil ginamit ni Jimboy Oo. no? Oo. Pero sir, ang problema kasi, sinimula naman ni Jimboy kasi sa nakakadiri kayo. Ayun, Yun oo. yung problema. Ingat ka sa mga Correct. salita mo. Bakit usually bumabanda yan sa kanto. Pagka bato mo, tatama sa iyo. Ricochet, oo. Di ba? Yun yung problema eh. Parang So- si Joel Villanueva, wala akong kakilala, ni isa. Hindi ko kilala yung mga yan. Ayun, labasan na. But sir, Ronald, hindi ba si Jinggoy nanalo talaga ng famas yan? Or yung, ano yung katas ng Saudi ba yan? Oo. Yan talaga nanalo Magaling yan. siya maging artista eh. Artista talaga, di ba? Oo. Kaya ang dami showbiz na chismis sa kanya. Ikaw pwede ka. Hindi mo Sir, naisip? Sir Ronald, kakalam hindi ako mangbully sa'yo. Hindi na ba yun? It was supposed to be a compliment. I'm not sure, sir. Diba? Sir, parang backhanded. It was supposed to be a compliment. Parang Ikaw ikaw- naman, misa ka ng mapuri eh. Ay, ayun tayo. Hindi, yun ang ayoko, yung minsan lang. Gusto ko parate. Alam mo yung nagsabi ako nung yung sa morning coffee, thoughts na yan. Wait, yung sabi mo, di ba yung mga heroes ng ganito, wait, second lang ako minention. Tapos nung chinay ko, I'm not even third. Like, but, kasi, sabi ng nanay ko, oh nga, anak, parang nakita ko, pero hindi ka nun nandun sa taas. Si Ronald Llamas yung nauna. Wait! Lalo ako nagalit, Sir Ronald. Sabi nga sa Biblia, the last will be the first. Yun. Diba? The first Will be the last. So, Yun. wag ka masyado. So, ikaw yung maging last, ako yung maging first. Huwag ka masyado inggitero na. Inggit ka kagad eh. Sir, Ron, ang tawag dyan, competitive. Oo. Hindi ako inggit. I want talagang competitive tayo. No, but going back to this, where do you
think this Blue Ribbon Committee, do you see this going towards filing of criminal charges? Because Lacson promised that he's gonna file. Paano man yan? In aid of legislation eh. Right. Diba? Pero tingin ko kasi, baka kasi naghahabol na rin ng oras ang Blue Ribbon Right. dahil ang magiging dominant na yung ICI eh. Right. Mag-defer na sila lahat doon eh. Hindi ko alam kung ipa-fold up na yung investigation na yan, katulad ng TRICOM sa Congress, ang tingin ko last two na lang. I'm not sure, pero mukhang doon na nila ililipat lahat ng mga investigations na yan. Problema doon sa ICI, kulang sila sa ngipin. Dahil wala naman silang prosecutorial powers. Although motu proprio, they can... Yes, nakalagay sa kanilang executive order ay pwede silang magsubpoena. Pero kung magsasubpoena ka, tapos wala kang contempt powers, para saan yung Daan mo pa sa korte. And actually, last night lang kausap natin si Justice Scorpion that... So let's talk about the ICI because I want to talk about ICC later on. Membership, mandate, and then yung momentum. Yes. First of all, yung membership. Nagkaroon ng medyo controversy dyan because sinama si Justice Scorpion pala hindi siya imbitado. So nagtanong ng tao sa akin, nagtanong ako dun sa loob, hindi kasama si Carpio. So, what was going on? And then si... Pinafloat ang pangalan niya, pero hindi yung verified. Yeah, hindi yung verified. Dahil credible siya, akala ng iba, totoo. Pero alam ko, hindi naman siya inoperan. I'm not sure. No, hindi siya inoperan. He said on the record, no one told him. Inoperan talaga si Bernabe. Na nag-turn down. Tumanggi talaga. Bakit napasok kaya? si Andy Reyes, no? Problema kay Andy Reyes ay, ayun, binabanatan siya ngayon na Duterte appointee siya, tapos yung mga previous decisions niya, parang dumataan ngayon sa microscope, no? Yeah. Era pa yan. Yeah, so, hindi ko naman sasabihin na demolition job, pero ayun, binabanatan siya ngayon from different angles. Kaya probably may mga forces na out to discredit the ICI. Perhaps may mga tao na galit sa kanya. Perhaps ay meron namang kaunting credibility yung mga banat sa kanya. Who knows, no? But what do you think about the composition? So one turned it down, one was not even invited. Justice Carpio openly said he wants Heidi Mendoza, Chel Magno to be there. But you have Mayor Magalong, but not as a full member, as a consultant. Yes, pero si Mayor Magalong yata mismo ang tumanggi. Ang alam ko, ang gusto ng gobyerno, siya yung mag-head eh. Pero ayaw niyang iwanan ang Baguio. Baguio, yes. Ito naman ay mga balita lang. No, but okay, if this were a political calculus, some would say, isn't it about keeping your critics closer? Right? Bring them into the fold. Probably yes and no. Pero naging icon kasi si Magalong na anti-corruption. Right. Lalo na itong Mayors for Good Governance. No? Kaya may value added siya. Ikalawa ay hindi naman siya identified talaga sa Marcos government. Yes. Kaya pwedeng sabihin na, uy, hindi amin yan. No? You Exactly. can be more detached. No? Tapos, at the same time, marami na siyang sinabi before. Yun naman ang ginagamit sa kanya ng katulad nila Saldico. Na, bakit ilalagay yan dyan? May prejudgment na yan. Pero at the same time, pwedeng sabihin na matapang ito. No? Pinanatan niya yung mga powers that be. So, yung ganong 1, 2, 3... And tag-ting sila ni Lacson. People forget, he's very close friend with Senator Lacson, right? Yes, so yes. everyone talks about, he said this about Bongo, Duterte, etc. Yes. Which I criticize. But in fairness to him, tag-team din sila ni Lacson. So actually, Yes. it's a good combination, two of them. Somehow are the front line of this issue. Yes. Tapos si Babe Singson, somebody who knows the DPWH, so alam niya yung The inner ins and outs. workings. Tapos hindi naman siya tainted by the corruption sa DPWH. Nung siya ay... Do you want to talk about him? Because you work together in the same cabinet, right? Yeah. Nung siya ay sekretary ng DPWH, halimbawa ito si Yusek, ito si Bernardo, hindi pa siya Yusek nun. Finload na yan. No? Finload na yan. Tapos naging Yusek ng panahon ni Tico. Right. No? At mukhang panahon na yon, tumabi itong mga projects na may taint na anomaly. No? Diyan din pumasok yung maraming mga projects with the Secretary of DPWH, si Mark Villa. Right. At dyan din pumasok yung mga contracts na malalaki with Diskaya. Even with the construction firm ng kamag-anak ni Bongo. No? So, maraming pwedeng sabihin pag naungkat yung dyan kay Yusek Bernardo. Pero finload siya ni Babe Singson. No? Kaya, for now, wala kang mahanap kahit ano against Babe Singson.
with a hint of anomaly. Kaya maganda yung choice sa kanya. Isn't that exceptional? I mean, considering how corrupt I remember nung time na nandun kayo sa poder. I mean, in fairness, ang dami daw mga corrupt na contractors ay galit sa DPW Singso kasi they were like all taken out eh. Yes. Maraming nawala ng hanap buhay. Tsaka ang policy niya, walang meeting outside my office. Right, Lahat right. ay dito sa opisina. No? Dito tayo mag-usap. No? Para walang hanky-panky. Yeah. No? Makikita ng CCTV na kayo pumapasok Correct, dito. correct. Ganun yung kanyang policy. No? At ayun nga, nagbigay siya ng isang framework, master plan sa Duterte government regarding flood control. Pero parang tinapon lang ng Duterte government at naglunsad sila ng more than 13,000 flood control projects. Right. Kung ganun karami na flood control projects without a framework, without a master plan, You're asking natural, for, yeah. It will go to waste or Worse. magiging vulnerable siya sa graft and corruption or both. No? Wait, di ba may master plan kayo nung time niya? Yun nga yung binigay. Ba't walang kay master Tito? plan si Mark Villar? Sabi ni Yusek Eh, kung Claire. may master plan ka, baka mawalan ka ng mga libo-libong flood control projects. Paano ang master plan kasi, magkakaroon ka ng flood control project sa mga river basin. Right. Which is very very few. No? Doon mo right. At yung mga water basin na yan, i-integrate mo sa isang national plan. Na basically, ang malaking bahagi niya will be water impounding. Right. Saan mo dadalhin ng tubig? No? Like Tokyo, like Europe, etc. Di ba may ADB project, yung Asian Development Bank, na medyo $1 billion din, pero Pero maayos? sa mga foreign assisted project natin, napupunta sa lump sum. Okay. Itong controversial GAA Yeah. natin, no? Mayroong mga 240 yata, 250 billion na foreign assisted na natapon sa mga unprogrammed funds. No? Yun lang. Kaya kailangan natin yung BICAM report, yung tinatawag nilang small committee report. Para ma-deconstruct. Ano ba talaga yung mga nabawas sa NEP? No? Right. Because iba pa yung mga insertions, iba pa yung mga nabawas, no? Na napunta sa program. Kunyari, alam ko, in 3 years, 1.45 trillion. Right. Yung mga budget cuts na yan, at saka yung mga insertions na yan. So, mahalaga malaman, saan napunta yun? Gaano karami doon ang foreign assisted? Gaano karami doon ang galing sa mga GOCC? Right. Na ngayon ay napipilitan sila ang gobyerno na ibalik. Halimbawa yung PhilHealth, 60 billion. Pero bakit tinanggal in the first place? Right. May sariling rules sa mga GOCC na hindi basta-basta pwedeng gawin ng gobyerno. So, yan yung dapat i-deconstruct. Iba pa yung mga insertions na sinabi nga ni Senator Soto, ay mismo siya inalok. Na habang ginagawa yung NEP, ay inalok na siya, magpasok ka ng 500 million dito. Ibig sabihin, even the net could have been padded. Pwedeng may insertions mismo pati yung yun, net oo. habang ginagawa. Paano pinag-uusapan natin ngayon? Insertions after the net. Right. Paano yung habang ginagawa yung net? So the plot thickens. Diba? Yun yung kailangan natin sulitin. And who are those involved? Lalo na, sabi ng Presidente, mahiya naman kayo. Yung mahiya naman kayo, hindi lang insertions. Hindi lang other infrastructures, no? Hindi lang DPWH, no? Ang dami niyan. Kaya it's a Pandora's box eh. No? Isa lang yung DPWH, isa lang yung flood control. No? Pero ang pinakita nung rally nung last Sunday, di ba yung The Legend of the Pandora's Box? Habang lumabas lahat, may naiwan sa loob. Right. Hope. At yun yung mensahe ng last Sunday. There is still hope. Although may paradox with the Pandora's box na pwede natin balikan yung Greek mythology. But before we jump to the Greek mythology, may ICC pa tayong pag-usapan shortly before we end this part of our discussion. But Secretary Llamas, I mean, what about the momentum? Kasi some people are wondering, wait, so far everything is hitting the President's allies. What about yung mga alleged contracts? Well, Pulong had the biggest on the flood, contra 50. What about yung Bongo's relatives allegedly involved in this? Can the ICI go after these people also? Because otherwise, this is gonna be just a self-inflicted harm. They should. Dahil sila Senator Ping Lacson, nung minority pa lang sila, ay nilabas na nila yan na itong investigation dapat hindi tumigil with the present government. No? Kailangan balikan din yung previous government. Lalo na mayroon more than 13,000 flood control projects siya. Right. Diba?
Hindi ko lang alam how will they navigate that with a thin majority. At sa thin majority na yan, kasama yung 2 bilyar. At yung isang bilyar was the Secretary of DPWH before, with the more than 13,000 flood control projects, with the 100 franchises for ang tawag doon? Prime water. Right. No? So, will the investigations go back Yun nga eh. to those years na yung isang Exactly. senador na with his sister ay nakatulong magkaroon ng majority sa Senate. Wala akong naisip pahiwatig, pero ibig sabihin, Real politic yan, exactly. Delicate yan. So you're saying if the Villiers defect, then there'll be another counter coup? If the Villiers defect, then the majority will have only 13 votes. And the 13th vote is a Cayetano, whose brother is the leader of the minority. Right. Pag umalis yung Cayetano, then there will be 12-12. Hung parliament. Diba? Maging British system tayo, So, hung sino parliament. mabubuka po isa, no? So, Oh wow, this is crazy. Well, the one that, di ba si Lito Lapid daw, never nagkaroon ng ambisyon, siya lang walang ambisyon. na maging Senate President. Period. I mean, ano bang ginawa niya? Wala, Sir Ron, like, ano ulit ang ginagawa ni Lito Lapid? Are you aware of it? Mas circumspect siya. Sabi nito, wait, Lito Lapid is still a senator. Kumpara sa ibang senador na lumulubog sa sariling kumulo is Oh, kakasalita. yeah. No? At least siya, hindi siya lumulubog sa sariling kumulo. He knows his limits. At least may humility and wisdom Yes, siya. sabi nga ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Yun. Yan ang gusto ko sa'yo, Sir Ron. Bigla ka may mga dabam. Last part, so we discussed ICI. Let's talk about ICC as we speak. Eto na, may mga charges na officially lumalabas na Ruben Carranza, some of the legal experts were saying one of the reasons why the Kaufman legal team of Digong were desperate. I was supposed to be now at The Hague. Diba sino ba yung nagsabi dati sa'yo na medyo malabo yan? Yung Na- ICC. In fairness, so mali yung prediction niya. But he got the ICJ one right. I had an episode about him na the ICJ will push the issue of genocide. Ganun. In fairness, he got that correct. But I think, in fairness, Ruben, I'll have him back again on the show. But I think Ruben got wrong. Also, he was also, I think, overcritical of Karim Khan. In fairness, Karim Khan really has taken so many risks on so many fronts. We can talk about the other side of the ICC warrants of arrest and all. But going back to this, Sir Ronald, before mo ano yung ginagawa nila kay Reyes? Ano, di ba? Balikan natin yung mga sinabi mo. Wala namang perfect, Sir Ronald. Ikaw rin, hindi ka perfect eh. Oh, pero months lang naman yung difference. Well, I mean, Diba, sabi natin. alam ko may a certain Ronald Llamas and hindi uwi si Digong from Beijing. So, I'm sorry. Ano tumatawag sa akin ng gano'n? A certain. A certain. Ako yun eh. Kasi, ano ibig sabihin, sir? Pag sinabi a certain Richard, a certain Ronald, ibig sabihin ayaw sa atin, no? Oo. I think that's what it Pero means. yung A certain. sabi nun, negative na yun, no? A certain. Parang, Oo. what's that supposed? Like, parang At under... least a certain political analyst. Ayun. Hindi naman ako, I don't feel alluded to. Like, Oo. I'm just a political heckler. Yun na, akala ko I'm a pretentious public intellectual. No, but let's talk about the ICC issue. I mean, eto na, actually, Sarah, I have a theory. I ran it with Justice Carver. Remember yung live commentary natin as he was being arrested and taken to Villamor, and I said, Villamor, I said, wait lang, sir, Justice Carver, hindi pa parang rendition to, extraordinary rendition, kasi pa parang si Justice napatawa na lang. Hindi ko alam, tanongin mo na lang si Ronald. And then, diba? Political yan, di ba? Tapos ginamit dun sa ICC mismo yung term na rendition. So sabi ko, oh my God, ginamit yung sinabi natin. And then, di ba, knockback natin. Pero, kutob ko, may kinalaman tayo sa nangyari ngayon. Dahil, siguro sinabi ng mga DDS, wait lang, rendition, hindi naman mag-igis ng tawagin natin kidnapping. So, feeling ko, they fell into the trap. So ngayon, dahil tinawag ng kidnapper ang ICC, Huwag tayo papakawalan yan. Ang nakidnap biktima, babalik. like, kinidnap ka namin ha, pero babalik ka sa amin ha, pag release ka namin. Tuloy ngayon. Pero Sir, isn't it even worse? Because Sarah said, my love life, hindi ko. As a lover boy, Sir Ronald, hindi ba kailangan ng energy and lucidity to have a love life? Hindi ba? Like, I don't feel alluded. I don't feel, a certain, sabi natin, Sir Ronald, bilang a certain lover boy, Sir Ronald. Ano problema sa'yo? Nag-alagay ka ng patibong. Fellow patibongero. Oh my God! I was about to say, finally we have an episode where we... I saw that a mile away. So. No, but seriously, Sir Ronald, if he has time for love life, as Sara Duterte said, why is he not
competence to stand before the court. Well, yung daughters na nila nagsabi, si Right. Kitty, si Sarah, it's okay. Tapos sasabihin na ni Kaufman na hindi na siya makaalala. Exactly. Hindi na siya, parang Ulyanin na. valid na. So, Right. mismo yung mga anak, so walang coordination. Walang coordination, di ba? Kung yung mga anak kasi nagsabi, kawawa naman yung tatay namin. No, or it's because they're taking... taking... makilala, di ba? Yung mga ganun ba? Wala sabi ng mga anak, okay siya. Oo. Nagchismis pa, kamusta ang love life ng mga anak niya, ganyan. Tsaka sabi ni Sarah, di ba, he's worked up with the corruption scandals because he's a very clean guy. He's a very incorruptible guy. Kaya yun, ang pinapadelay nila yung confirmation hearing, di ba? Yeah. Ang dami nila pinapadelay. Ito, walang ganung history ang ICC. Hindi ba nila alam? No, hindi pa nangyari sa history ng ICC. Kala ng mga court na local courts yung mga delaying tactics. Kaya hindi maintindihan yung mga chant dito na bring him home. Oh. Ha? Maraming version na bring home na medyo iba na. Ayoko na. Hindi nila kilala yung ICC, Yeah. di ba? So, sa bagay, alam nila yung mga barangay justice. But Kaufman should know, kaya ang theory ni Senator Trillanes is, may meter eh. Yan nga. Kaufman. May tumatapang meter. Oo, naghahanap buhay yung tao. Yan ang problema eh. Tsaka talo talaga sila pag may kaso eh. So, sabihin ngayon ni Harry Roque, told you so. I told you so. Speaking of Harry, Sir Ron, let's end on this note kasi ang pustahan ngayon, sinong unang uwi? Si Zaldi or si Harry? Like, what is, anong pustahan tayo? Sinong unang uwi sa Philippines? Zaldi or Harry? Bring him home. Humba. Sino mas mahumba sila kayong dalawa, Sir Ron? Baka umuwi si Harry dahil may miss na niya yung humba. Oo. Pag nalaman ng humba, inaaway siya. Ayaw na rin sa kanya ng mga DDS, di ba? Actually mo yun, no? Inatake ka because of katakawal mo sa humba. Di ba? How the mighty have Sir, fallen. hindi siya invited, tapos kinain pa niya yung humba Diba? nila. How the mighty have fallen. Yeah. Di ba? Anong tawag doon? Karma. Yun. Ayaw ko. Di ba, Sir Ron, since ikaw lang nanonood ng kanyang TikTok video, sabi mo parang nagmamakaaw. Victim na rin siya ngayon. Vulnerable siya. He's vulnerable. Vulnerable siya. He's very vulnerable. Talagang pag napanood niyo yung kanyang TikTok, no? Talagang kawawa siya. No? Wait, you just said wala kang Facebook, hindi ka updated sa... Pero meron kang TikTok? Ha? Iba naman yung TikTok sa Facebook. Sir Ronald, Gen Z kasi target audience mo, no? TikTok. Sir Ronald. TikTok, China yun eh. Kaya binabantayan mo. Which is a perfect segue for our next episode. Kasi pag-usapan natin yung gulo nangyari sa Menjola the other week. Of course, sa West Philippine Sea, may mga medyo... Ang problema sa'yo, ililink na naman sa West Philippine Sea yung gulo sa Menjola. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko lang, Nakita ko na eh. the world is a complicated place. May conspiracy theory ka. Hindi. Theory lang. Walang conspiracy. Pag-usapan natin sa next episode. At saka, how can we turn the trillion peso march into trillion peso movement? Pag-usapan natin yan, Sir Ronald. On that note, thank you very much for bearing with us. I really tried to behave. And then when I said Harry or Zaldi, I felt so bullied. it's like, so sa mga followers si Sir Ronald, patawarin niyo kami sa mga backhanded compliments namin sa isa't isa. On that note, catch you on the next episode ng Pilipinas 360 Degrees. Okay, go na tayo kagad next. Kasi live to, baka may sasabihin ka, Sir Ronald. Naka-live pa tayo dito. Go. Hindi, nagsasabihin talaga ako. Sige, eto na. Go. Pwede tayo? 1, 2, 3. What? Sorry. Go! Welcome back sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Kasama ulit natin si Sir Ronald Llamas, isang national treasure. Bago natin pag-usapan yung kanyang napakagaling na drone shot na pagilid-gilid. Sabi ko, screenshot ko nga biglang gumilit yung drone shot ng trillion peso march ng isang araw. I'm not perfect, you know. I'm not perfect, but in fairness, at least you try, Sir Ronald, to be perfect. Pag-usapan natin, yung gulo naman nangyari sa Menjola. Very surprised. Sino bang in charge? Kasi ang dami nagalit sa akin when I said in general, parang may sabotage nangyari, i-disown natin. Sabi ko, ba't parang ang daming DDS sa Menjola? Daming DDS nagalit sa akin, Sir Ronald. Am I unreasonable to think na the DDS had an interest, I'm not saying may ginawa sila, but had an interest in getting certain headlines out there, let's just say, na hindi
happy lang ang tao kay Marcos. I'm very careful with what I'm saying. Sige, Sir Ronald, sabihin mo na, ano ba nangyari sa Mendiola? Bakit parang may mga grupo na nakamask pero sabi nila, they're just there out of their own volition? Parang very suspicious. I don't know what's going on, Sir Ronald. Baka I'm too conspiratorial. What's going on? Marami kasing mga forces na nagpaplanong pumunta sa Mendiola. Buti na nga, isang major religious group ay hindi natuloy. Baka mas lalong gumulo. So, meron kang mga grupo na DDS, Right. doon, may mga progressive organizations, may mga everybody in between, maraming mga walk-ins, no? Maraming mga church groups, no? May mga political parties na sumama, merong mga pro-extra constitutional transitional government, revolutionary government types na pumunta, di ba? Tapos meron kang mga gangsta rappers, Yun, mga groups, ano, no? Na mga nandun, no? Jejemon. So maraming mga iba't ibang grupo. Tapos may ilan na from Luneta na pumunta sa Mendiola. Halo-halo na. May mga kumiskis, pero may mga bumato, may mga nagsulog pa dun sa may Ayala Bridge, di ba? May mga nakita mo rin, may mga DDS na nagmamarcha, sumisigaw ng mga pro-Duterte chants, no? At umabot din sila sa Mendiola. So halo-halo na. Halo-halo na. Kaya Damay-damay na, Oo. basically. Pero hindi ako magugulat na originally may mga forces na may mga plano na labas doon sa framework ng rally sa Luneta at saka sa People Power Right. Movement. Hindi ako magugulat na may mga forces na gustong pumunta halimbawa sa Malacanang with also different agenda. No? Kaya ayun, naghalo-halo yan, nagkagulo. Pero some forces are more prepared than others. Yung And iba, more insidious than others, I would say. Could be, dahil Yeah. yung iba may mga dalang molotov, yung Yeah. iba ay may mga dalang mga ibang weapons, no? Kaya yung iba wala, no? Karamihan Pero nakamask lahat marami sa kanila, yeah. Yes, pero mahirap namang i-hold against them yung mga nakamask. Yung iba mga naka-B for Vendetta mask. Yeah. Diba? At may mga nakakuan doon, yung one piece na mga flags, di ba? Alam mo ba yung mga one piece na Yung mga pirate ba yan? Oo, yung pirate. Pirate. Saan ko may pirate Oo, party di ng ba? Pilipinas? Eh, naging simbolo yun sa Yeah. iba't ibang mga bansa, Yeah. even Nepal, Yeah. even Indonesia, Lalo Nepal, Bangladesh, no? So, kanya-kanyang gaya na yun. Not necessarily with the same political objectives at strategies. So it was a mishmash. So, Yes. mixed Pero, bag, yeah. pero may mga groups na baka originally may plano, pero hindi nag-push through yung plano nila. Iba didn't get the memo na hindi natuloy. No? Pero nag-push pa rin sila. So, yung iba ay bukso ng damdamin, di ba? Yung iba ay tumututol sa taas ng presyo ng fishbowl, no? At saka ng mga... Well, I mean, it's a legitimate concern, Sir Ronald. It's a legitimate concern. Yes. Yung nagsalita nahuli. Yeah. Kaya, ang dami naghalo-halo eh. Pero makikita mo, again, some are more prepared than others. No? Kaya, yung mga balita na something is afoot, Yeah. even 2 days before the rally, Right. ay nagkakaroon ngayon ng legs. Nagkakaroon ngayon ng justification. No? At kaya nga, ang tingin ko, hindi pa ito tapos eh. Hindi pa tapos, yeah. Kaya nga sabi ko, later it's a whole movement kasi Yeah. the other side has to hold the line. But going back to this, Sir Ronald, okay, ganito we're progressives, right? So, obviously, I don't like yung slant ng commentary dahil, syempre, yung iba mukhang galing sa informal sector, marginal sectors, there's this slant na, mga ano to, saboteurs, just because. But at the same time, there was also this kind of a woke version, which is, wag natin silang husgahan dahil lang anong ganon. So, what was the real score? Because, it looks like the police investigation show, talaga may binayaran din, may mga bayad talaga doon to create chaos. So, you see more and more reports coming in. What happened there? Was it the police using excessive force after saying everything? Or was it saboteurs talaga? Hindi, ako Saboteurs? naman kasi ay huwag kagad magbigay ng conclusion. Exactly. Because there's a lot of things at play. Diba? So, Everything, everywhere, all at yes, once, mga ganyan. Dahil 2-3 days before, parang something is already afoot. Correct, which we discussed just that day. Before, no? Yeah. Kaya hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ito ay spontaneous. Right. Tulad ng sinasabi ng iba nating mga kaibigan. Right. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na lahat ito ay planned or lahat ito ay part of a plot.
Dahil meron naman talagang element na spontaneity, no? Kaya it could be all of the above and at the same time none of the above, no? Tingnan natin how things will unfold, no? Dahil nga nakikita mo iba't ibang impulses happening at the same time. Yeah. May mga spontaneous, may mga nabato nga at saka nakulong na wala namang plano Yeah. na manggulo, di ba? Meron namang mga kwan na talagang 4 hours patuloy yung laban, di ba? At yung iba nakaka-relate dyan dahil nakita nila yung Nepal, nakita nila yung Indonesia, and then Bangladesh last year. Belgrade, nakikita nila, tapos Bangladesh. So, nakaka-relate sila na ito ay, ito na yun. Ito yung youth, This is the moment, yeah. vaccine, etc. Yes and no. No, yes and no. Siyempre, mahirap mag-sift through the confusion, Yeah. through the different narratives. Right. No? Ang wala naman, withhold judgment. So may fog of war Withhold talaga. judgment. May fog of Oo, war. oo. Dahil from my vantage point, may kaunti akong alam what was planned. Yung ba yung even drone? before. Yung drone na ba? So, hindi ako kagad Yeah. magbibigay ng judgment. I know. No? Thank you for that, sir. Dahil meron naman talaga nagmamarcha ng mga Duterte papunta sa Medjola. May nagmamarcha Meron ng na mga video. progressives. May video. At meron din mga gangsta type, no? At But Makabayan Bloc denied that they were involved in some of these altercations and all of that. well, perhaps sila, no? Dahil sa kanila naman tradition na yun na pumunta sa Menjola, Yeah. tumiskis. But they No? said hindi sila Iba yung, kasama dun sa... iba yung kiss-kiss, iba yung luso. Iba yung kiss-kiss. Oo. That's a good point. Ang Yeah. kiss-kiss kasi traditional para to show drama and to Right. show na hindi ka takot Right. sa mga law enforcers. Kikis-kiss ka. Ibig sabihin, didikit ka sa mga truncheons. No? Didikit, makikipagtulokan ka ng konti. Pero iba yon dun sa nakita natin na sinusunog yung container van. Yeah, exactly. Mahirap sunugin ang container van It needs- kung wala kang napalm type of Molotov. Hindi yan ordinaryong Molotov. Kaya nga sabi ko, hindi yan ang mga Oo. makabayan, yung Yeah. mga nag-molotov and all. Could be. Hindi sila siguro. No? Yung mga yan. Dahil mukhang hindi naman ganun yung tradition. Yeah, exactly. Bayan. So, Mas- kiss-kiss mas sila, hindi kiss-kiss, lusob. no? Yes. Pero lusob kasi nangyari at Tapos some ngayon, point may eh. lumalabas daw ng ebidensya na a former executive secretary, a former congressman, no? Apat sila, di ba? Oo. At saka yung paborito mong abogado na may billboard sa C5. Na zero pa rin yung success na yun. Mr. Sex Appeal, no? Alam mo, Sir Rob, very affected ka sa Oo. kanya. Competitive ba kayo? Higit ko eh. Yung ba yung kabilang channel sa'yo? Higit ko eh. Hindi ko kaya yun ha. Oo, mahirap tapatan. Tapos tawagin mo yung sarili mo, Mr. Sex Appeal. No? Feeling ko kaya ko yan, sir. Kung may budget Ikaw, ako. tingin ko kaya mo. Kung may budget lang sana ako Oo, mag-billboard. tingin ko kaya. Okay. Pero wala kasi ang kliyente na big time. Hindi ko kaya yun. Kaya yun, no? May mga ganun pa. So, may fog of war. Fog of war, exactly. No? Some can be talagang contrived. Some ay talagang because of the iba't ibang grupo na nagsama-sama, no? At a particular moment. So, paano yung sa people power, walang ganung klaseng gulo eh. Dahil malinaw yung parameters ng Senate ng organizers, lalong-lalo na yung Catholic Church. Peaceful, constitutional, no? Very critical, very sharp, pero hanggang ito yung parameters. No? Walang revolutionary government, walang mutiny, no? Walang ganito. So, hindi nagkagulo ng gano'n. Dahil malinaw yung parameters na Senate ng organizers. So withhold judgment. Especially of the church. So withhold judgment. Now, speaking of withhold judgment, was it an error of judgment for Chavit, yung aking kababayan, to show, I think, I was wondering, what was he expecting? Kasi grabe yung buo sa kanya. Pinanood ko yung buong press con niya eh. Because I was waiting for Sa club, explosion. yeah. Now afterwards, sabi ko, what was that about? Yeah. So parang it was just a rambling rant ng isang old man, Yeah. no, na trying to be relevant at failed in doing so. Yun yung kaya tapos pumunta pa siya doon sa people power. Hindi, tapos ito pa, galit pa siya. Sabi niya, hindi nagkakaisa eh, magulo yun. Oo, dahil Hinirap pa kayo na hindi kayo daw. Hindi talaga nakakaisa sa kanya. Exactly. Talaga, totoo So, naman galit yun. siya. Hindi nakakaisa sa kanya. Dahil sinisigawan siya eh. Yeah. Tapos siya ay... Galit siya eh. Parang si Philip Salvador. Oo, Pumunta eh, rin, ang lakas na loob. Grabe. Galit na galit nung pinagsisigawan sila. Oo. No? Si Kwanzon din, di ba, pumunta rin? Oo, hindi ko maintindihan sa mga tao ito. Nagtataka sila bakit galit sa kanila. No? Medyo manhid. Ha? Medyo manhid. Talagang, Di yata nila nag-gets ang tao nangyari dito. Oo, I was surprised. No?
You were surprised that they were not that they were surprised with the reaction of them. Yeah. Ayoko sana sabihin. Yeah, I can see you're holding back. For... okay. Bago may sasabihin ka, kasi uwi pa akong Ilocos. Baka mapamak ka, uwi pa ako ng Ilocos. Shoutout sa mga sa attorney ko, si Dino De Leon, Singson din Pero yan. sigurado ko kasi marami kang kababayan na Yun nga, exactly. Napapaisip din yung mga kababayan ko eh. Mismo nga yung kapatid eh. Anyway, let's just fast forward a bit. Sir, okay, let's talk about, ito na. For me kasi, I was a bit disappointed with media na, international media and local, puro pinapansin ng nangyaring gulo sa Menjola. Sabi natin, fog of war, okay. But for me, the big deal was, I watched live na hanggang na-overwhelm yung buong EDSA, yung first 1 lane, then 2 lane, then 3 lane, then buong EDSA na ano. Yeah. Hanggang doon, grabe sa shrine. So, were you surprised by how many people showed up? The Grabe. target is 20K, no, at most. So, 10 times ang nag-show up. Ito, more than 50K. Yeah. Nagpakita. Tapos, hindi at one time yun. Ibig sabihin, may mga umuwi, Yeah. may mga dumarating. It could have been much bigger. Yeah. At hanggang alas 8 ng gabi, I was still there sa Etchas Right. Ride. Umalik uli ako ron. Ayaw pa umalis ng mga kabataan. They were still there chanting. Yeah. Umalis na ako dahil sakit na ng paa ko, tsaka gutom na ako. Pero they were still there. Di ba lang hanggang one time sila. Nagsimula ako 9 o'clock. 10,000 na mahigit yung nasa People Power Monument, no? Ang mga nandun. Tapos lumobo na. Lumobo No, talaga. nakailang balik ako eh. People Power Monument, to Etchas Ride, to People Power Nag-drone ka Monument, pa. to Etchas Ride, no? Nakailang balik ako. Nung pagbalik ko ng hapon, hindi na ako makabalik. Yeah. Dahil talagang barado na sa tao. No? Nandun ako, I was caught dun sa bridge. Saka barado ka sa fans mo. Grabe na. Dahil pala nanonood, no? Like, interest. Hinahanap ka nga sa akin eh. Hindi na pagkamala lang ako si Juan. Si Edo Manzano. Edo Manzano. Oo. Na walang contractor university, Oo. oh. The National Treasure. Hindi, ako hindi ako si Edo Manzano. No? Ako lang si Richard Leila. Yun! Sabi niya, magkamukha ka. Kaya sir, ito naman yung backhanded mo. Actually, I was thinking the other way. Ano naman, Satya Guru ba yung tawag sa kanya? Alam mo yung guru na sobrang sikat ngayon, na lahat ng tanong may sagot siya. Quantum mechanics. 3D printing. Asymmetrical warfare. Politics in US, MAGA. Parang doon sa ATR conference natin sa India. Ayun, yung late na nga may tanong pa kagad. Tapos yung ano yung mga Indian, sino to? Anong tanong niya? Diba? Tapos na hindi na comfortable yung mga ambassador. Ang tawag ko na sa'yo, guro. Kasi may sagot ka sa lahat ng issue. Kahit yung hindi mo alam na issue, may tanong ka na kagad. Yan ang gusto ko sa'yo. But it works, sir. It works. It works. Pero ako master alam. Ikaw Yun. doctorate. Postdoctorate. But Sir Ronald, going back to this, so what's next? Kasi, okay, March is great, but movement ang kailangan. Well, una kasi, there's a lot of moving parts. Right. At these moving parts are integrated sa isa't isa. Halimbawa, itong lumabas sa ICC, integrated ito dito sa mga nangyayari. Right. It's about impunity. Right. And corruption is also about impunity. So, at maganda na may advance. Yung impeachment, yung decision of Supreme Court regarding the motion for reconciliation will come out soon. That is related to all of this. No? Dahil impeachment is about corruption. It's also about impunity. So huwag natin kalimutan yung battle na yan. Tapos meron kang Scarborough na yung latest, gustong gawin ng China na Geo Reserve. Right. Yung Scarborough. Natural park, no? yeah. And China is related to what's happening inside. Dahil may mga supporters sila rito, clearly yung mga Duterte na involved dito sa domestic Proxy struggle war, na ito. So, ibig sabihin, hindi mo maihiwalay. So China has an interest in instability. Of course, no? Nandito pa rin sila. Tapos, itong panito ay may mga other plots within plots na nangyayari. Yeah. No? Hindi ako magugulat kung may nagpa-plot ng mutiny, may nagpa-plot ng aku, etc. So, dapat tutulan natin yun. Katulad nung ginawa nung Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nilinaw nila, hindi kami sang-ayon sa ganyan. Correct. No? Dito lang kami. At dapat, you don't throw the baby with the bathwater. Right. Ang kinuwag nga nila, as wise, as innocent as doves. Nakita mo nga, na-post mo eh. And as wise It's a serpent. as serpents. Ibig sabihin, to fight corruption, we have to be
as pure as doves. Yeah. Pero at the same time, para hindi tayo malinlang and to be diverted in other trajectories, darker political objectives, we have to know what's happening around us. So let's talk about that. Kasi I think another great quote is our favorite philosopher, Antonio Gramsci, right? Yeah. On optimism of the spirit, but pessimism of the Pessimism mind. of the Yeah. mind. You have to be very skeptical. Oh, Bawal yeah. ang bawal ang Lalo sumabog. na ngayon, sa panahon ng disinformation sa social Right. media, di ba? Oh. So let's talk about that. So how successful was the trillion peso march in making sure na hindi magpagamit sa mga Duterte? Well, very successful. Very successful, right? Dahil malinaw yung parameters. Correct. Hindi sila lumabas doon. Correct. Ikalawa, makikita mo, these are not the usual suspects. Right. Hindi ito yung mga aktivista na kinalyo na sa kakamarcha. Correct. Katulad mo, no? Hindi ito mga... Wait lang. Was that? Munti ka na sa tao. Wait lang. Hindi ito mga... Sir Ronald, hindi ito mga floating ideologues. Yeah. Ayan, pwede na. Yan. Pasok na ako dyan. Ito Yeah. ay mga karaniwang Oo. tao. Dala-dala yung kanilang mga anak. Ninenervous ka para sa mga bata eh. Actually, Pero yeah. nung tinanong ko sila, bakit kasama niya yung mga anak mo? Liliit pa. Sabi ko, para sa kanila ito eh. Kinabukasan nila, yeah. Ha? Yeah. Kaya sabi ko doon sa nag-interview, this is a celebration of ordinary people doing the extraordinary task of fighting impunity and corruption. Indeed, this is an extraordinary moment. Yun ang sabi ko doon sa isa nag-interview. Right. Dahil, kita mo, in a way, parang reunion. Yung mga hindi mo na nakita for years, for decades, nandun. Yung mga kaklase May mga kanta, di ba? Yung mga kanta. kaklase mo na hindi political, nandun. Dami nang paiyak Diba? actually sa mga Tapos pictures yung and program, videos, yeah. pinagbawal ng mga politicians. Even progressive politicians, hindi pinakit sa stage. Ang nandun, non-politicians. No? Wait, Vice Ganda. Actors, actresses, no, nandun, priests, bishops, Yeah. no? Yun yung pinasalita. Dahil ayaw nila na may mga iba na masyadong Maging partisan. political. Oh, maging diba? partisan. Pero the point was very clear. No? This is against impunity, this is against corruption, this is against the Dutertes, this is against revolutionary government, no? This is against a coup, a mutiny. The parameters were very clear. No? Kaya this is just a start of something not only very compelling but something very beautiful. Na dapat hindi ma-taint ng ugliness na ibang mga vested interests. No? Yun yung value nito eh. Pero ang gusto ko rito are ordinary people. Ito yung inabutan ko noong 86 sa EDSA. No? Right. Nandun kami, nagmamarcha kami, nakatingin lang sabi ng mga tao. No? Dahil para sa kanila, this is something na very concrete sa kanilang pamilya at sa kanilang community. No? This is not just about grand narratives. Right. This is not just about ideologies. This is about the simple thing about future of their children. Yun ang nakakatuwa. No? Mga seniors na dalawang upuan nandun. No? Walang pakialam sa politika. No? Mga Zumba groups na naka-Zumba attire. Doon sila pumunta imbis na mag-Zumba. Mga marathoners, na mga fun runners sa Malolos, no? Sa San Juan, Batangas. Nandun sila. Bakit? Dahil para sa kanila, this is not ideological, this is not political yet, pero this is something very real, no? Na yung outrage nila ay kailangan nila ng expression. But expression is one thing, channeling it in a sustained and significant fashion is another. But just before going there, singit ko lang Sir Ronald, kasi even Cardinal Ambo had to respond. Well, hindi politiko yung mga vice ganda types, but they're definitely not ordinary people. And Yes. some people were a bit troubled because former colleague of mine said, sana mamatay yung mga corrupt, tapos kulang na lang, papunta na tayo sa mga AJK na lang yung mga kurakot. Like, Yes. that's a very problematic state of mind, and I'm glad that Cardinal Ambo actually pushed back against Yes, that. Now, we don't yes. want to go down that Duterte mindset 10 years ago that brought us Yes. into this crisis we're Yes, today. yes. Can you say something about Well, that? minsan kasi yung outrage sa mga tao, lalo na hindi naman political. Medyo blind outrage, hindi yeah, naman yeah. ideological, no? Nilalabas nila yan, no? As an outburst. As an outburst. I'm not sure if they really meant it. No? At hindi nila alam yung implications niya. But it feeds into that mindset, Kaya nga eh. nilagay ni Ambo sa lugar. Yeah. Sila. Ito yung parameters. Yes. No? Ito yung parameters. No? Somebody has to tell them that. Tingin ko pag sinabihan sila, papasok sila ron. Yeah. Dahil hindi naman sila
hindi naman sila ganun ka-political at saka ka-ideological. No? Kaya tingin ko, pwede mo yung batakin pabalik. Pero at the same time, tama ka, kailangan kontrolin yan. Yes. Dahil may followers sila eh. Baka yun nga ang isipin Resonate nila. pare. Oo. So, pwede nila sabihin, kung na lang, divine intervention. Yung kidnap, Yes. tama, sa Sodom. Yun, wala na tayong magawa dyan. Wala na tayong magawa. No? Force Divine. majeure yun eh. Force majeure yun. Oo. Ganun na lang sabihin nila. No? Walter Benjamin, Oo. ano yun, divine Oo. violence. Oo. Oo, Yun. yun, mga ganun. Sa mga kidlat, tsunami. Yeah, hindi na natin o kaya lamunin ng Flood, lupa. flood. Lamunin ng lupa. Flood. Oh, flood. Earthquake, lamunin Wala ng tayong lupa. sisa. Basta huwag lang tayo matapay. Pero, Sir Ron, okay, hindi na ito si Vice Ganda. May mga ibang artista, mga ganyan na parang, wait lang, hindi ba parang nang isabong yan? Hindi ba dating jowa nito, ay, dun sa ano. Totoo. Eh, meron mga ganun na, may Totoo. biglang anti-corruption ngayon Totoo. for the, Hindi, may mga attempts nga na sumama. Yeah. Pero hindi mo hahatulan yung kabuuan by its parts. Di ba? Then hindi mo makokontrol yung mga sasama dyan eh. Yeah. No? The sum is greater than its parts. Oo, Yeah. di ba? May mga sumama dyan na tainted. May mga sumama dyan na may active cases. Hindi, Yeah, exactly. si Chavit sumubok sumama eh. Hindi Di ba? nag-work, yeah. Oo. Sinasabi ko lang, pag naunamaan nung vast majority, Right. sino ba itong mga sumasama ito? I-reject nila. I-reject So nila. should we The call Felix that out? Salvadors of this world, the Yeah. Chavits of this world, no? Et cetera, et cetera. Pag sumama yan dyan, pero sinasabi ko lang, the overwhelming majority Yeah, of course. ay sumunod sa framework. No? And this is the last part, which is very important, Sir Ronald. Okay, how do we turn this from a march over one nice weekend, although there was heavy rain in the afternoon, into an actual movement that can create... Kasi ako, ang metaphor ko is yung multiple organ failure nangyari dito, di ba? Pag may multiple organ failure yung isang pasyente, you have to intervene on simultaneous and different and in a very significant and sustained way. We know that when a patient is in that situation, it's so hard, but you have to do it. Parang nangyari sa atin vote buying, yung co-opted yung mga watchdogs, our judicial system. So all of that it's not just, kaya nga, parang, yes, you have to hold corrupt officials accountable, but this cannot become a witch hunt. It has to be a systematic solution to a systematic problem. Kasi nga, multiple organ Well, failure. yes and no. Dahil ang problema naman sa very systematic, nawawala yung element ng spontaneity. At ito yung gusto ng mga sumasama na hindi lang ito grand plan hindi lang ito ganun ka-focus. Kinakailangan nila ng space. Okay, that's the passions of revolution. Oh, I get it. The passions, I get it. Yun yung ating binabalanse. Na may direction, merong target, may gusto ma-achieve na reforms na hindi lang band-aid, no? Gusto natin may maparusahan, no? Pero at the same time, gusto natin na this is like a community gathering, a big community, like pamilya. Diba, pamilya, hindi makakakilala nagbibigay ng ng sandwich. Diba, hindi makakakilala nagbibigay ng tubig. No, hindi makakakilala pinapaupo yung matatanda. Kailangan ma-maintain yan eh. This is a community action, a big community action with spontaneous elements, pero at the same time, malinaw yung target mo. Ang target mo is in 2028, no? Hindi lamang mapakulong, malitis, makasuhan, mabawi yung ninakaw, kundi maglagay ng mga tao who will take over their position. Right. No? New Hindi lang president, pero LGU, new everything. mayors, Yeah. no? New district engineers, councilors, yeah. di ba? New senators, no? New president, no, etc., etc., with a new ethos, with a new vision, with a new framework. So yun yung habol natin, no? Unti-unti pupunta, hindi mo pwede ipilit eh. Di ba? Hindi mo ipilit eh, no? Dahil it has to grow naturally, no? Dito sa ito. Pero at the same time, other forces, other individuals ay tumutulong na mapabilis yun. Hindi naman pwedeng long burn, hindi pwedeng slow burn ito eh. Kasi to be quick, we have 2 years. After 2 years, kampanya na, election na. So we have to prepare everything within that 2 years. No? Makasuhan, malitis, makulong, mabawi ang kayamanan, mareforma, at the same time, mga bagong tao na ilalagay sa poder. No? Yun New yung generation of leaders. Pero hindi mo yung maipipilit ka agad. It has also to grow naturally. Ang role natin, yung mga advanced elements, ay not to impose, pero diligan yan.
diligan yan ng previous experiences natin, past mistakes. Diligan yan ng lagyan niya ng fertilizer para mas mabilis. Patayin yung masasamang damo, hindi yung patayin EJK. Literally, yeah. You know? Patayin yung mga papalipot dyan na gustong i-redirect yan into Or hijack. other darker Insidious agenda. agenda. No? At the same time, patubuin yung nakatanim na ngayon into strong, fresh, no, honorable plants and trees, no, sa 2028 and beyond. May chance tayo ngayon yan. Nakita natin yan ng midterm. No? Young people voting out itong mga artista na wala namang alam sa governance. Well, no? thank you kay Romeo Yes. Padilla. I think people got... malaking tulong siya. I want him to stay kasi the more he stays, the more... Malaking tulong siya. Yeah. Pero sa 2028, talo na siya. No? So, yun yung sinimulan, no? Dito sa midterm election, no? Na underestimate yung kabataan. Na ngayon ay are joining this campaign. No? Dapat part ng mga alternatives sa kanila manggaling. Diba? So, yun yung maganda. You don't start from zero. No? Meron kang sisimulan. Meron kang mga naipanalo na wala sa survey. Pero naipanalo because of young people. No? And yung mga hindi na panalo like Heidi Mendoza, now there's a chance. 8.8 million votes? Yeah. That's a victory for me. And I mean, technically now, but Yeah. like so much more potential momentum now. Yes. You have the Heidi Mendozas, the Shelo Magnos, no, the Vico Sotos, Kiko no, D. the Kiko D's, no, the Chel Joknos, the Laila The de Lima, Limas, yeah. the Barry Gutierrez, no? Yan. Rizal yung mga, Tiveros, no, of course, Yun yung alalaban ngayon, di ba, sa 2020. But I want to ask you something like, how do you feel about that Kino stepping up, Bam coming in as a big star, Kiko D being the spokesman of Trillion People? Because people misunderstood me when I said, because I posted something, I'll let you know, man. I said, out of 120 million folks, do we always need an Aquino Yeah, save us? maganda yun, I was not against Aquino's being part of it. Ang sinasabi ko lang, we should go beyond just umasa sa isang pamilya lang na maging savior natin. But I'm saying, I'm happy that Kiko D is doing what he's doing. I'm just saying, there's so many other people. Ang tingin ko nga, si Kiko D talaga yung nag-represent ng ethos ng Aquinos. Hindi siya traditional politician, hindi siya compromising, no? Ang tingin ko siya ngayon yung nagdadala ng ethos ng Right. pamilya na yan. So, mag-isa lang yun. So, it's not about going beyond that. It's a good representation of that family with that very strong legacy. Right. Tingin ko, kailangan niya magpatuloy either as a political leader o sa mass movement leader. Parang si Vico Soto. No? Kung hindi siya tatakbo sa 2028, then isa siya sa leaders ng anti-corruption Right. movement. Ganon din si Kiko D. No? Kailangan magpatuloy siya. Baka hindi niya cup of tea ang maging politician. Siya yung Civil society kasama, leader, yeah. together with Vico Soto, siya yung sa movement na yan. Tingin ko si Shelo as a future, as a politician. As a progressive politician. Ganon din si Heidi Mendoza. Ganon din si Barry Gutierrez, Chel Jokno, Laila de Lima. Some of them, no, like us, will remain dito sa movement. Hindi tayo pang politician eh. No, pang tayo eh, pang mass movement tayo eh. No? So others will be kailangan mo na Well, in a different show, you said open ka to run for president. May cabinet ka na! Yeah, gusto At ko- hindi ako kasama doon. Hindi, gusto ko kasi yung presidential debate. Yun lang. Yun lang. No, Plano na kayo. I want Disruptor. I want to debate. You want to be the disruptor? What if hindi na naman magpapakita yung katulad ng ginawa ng unity ng Yung 22? kakatay doon sa ibang presidential candidates na mga scoundrels. Paano kung SMN na yung host ng debates? Okay lang sa'yo? Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Baka ako yung hindi okay sa akin. Okay. Actually, whoa! Yung ginagawa ko sa'yo, whoa! So to end on this, we have a third force now. Or is this the force? Kasi DDS nakita natin, nahirapan sila Well, this is a tumiraw. work in progress. Now, this is a work in progress. But it's a very good, very Right. valuable start. No? Kaya tingin ko, in my more than 40 years in politics, maganda ito. Maganda ito. At tingin ko yung future nito ay not yet that certain, Yeah. pero the variables are beginning to be put in place. So are you having also not only optimism of spirit, but also slightly cautiously optimism of the mind? Is that what you're saying, Sir Ron? Yes. From your own experience, kasi, by the way, shout out sa Filipino-Canadian community, like,
there's so many Filipinos who are really, into the weeds and talagang plugged in and they're really passionate. I was so More than 3 inspired. years ago, when nagiging Yes. bumabiyaya ako abroad, Yeah. Wala akong makita ng mga OFW na critical sa mga Duterte. Ngayon, nagsasalita ako sa Rome, sa Milan, New Jersey. sa Paris, sa Berlin, sa Vienna, no? New Jersey, sa New York, sa DC. Parang palang contractor, ang daming travel. Oo nga, oh. Ayan, mga invitasyon. Kaya parang ikaw, mas marami ka ng invitasyon sa akin. Makikita mo, Yeah. no? Halimbawa, Totoo. 2,000 people Totoo in New Jersey, no? Independence Day. Grabe. No? Shouting about West Philippine Sea, atin ito. Shouting against corruption, no? Mga feel-am na comfortable yung mga buhay. And yet they care. Of course. No? Ito sa Milan, no? 300 sa Rome 200, no? Sa Vienna, no? 300, no? etc. No, nakikita mo something has changed. So, how can we organize them? Like, kasi yung DDS na-organize nila yung OFW base nila. How can we do our part? Well, yung sa DDS nung panahon na yun, hindi naman organized eh. Mas self-fund sila eh. Self-organized. Kasi they can relate at may affinity. Meron na silang mga communities dyan eh. Pero I disagree. You know why? Kasi meron kang mga Mokauson going to the OFW community, meron kang Maharlika na galing sa OFW community active. So meron naman silang outreach, Sir Ronald. Where are they now? They're fighting among each other. They're fighting among Humba. Nag-uumbahan sila. So how should we match that? Or Well, we also have to organize them. Sinasabi ko lang, hindi mo yan ipipilit according to our terms na ating karanasan sa organizing. These are different. Yeah. May mga communities na sila. May mga organizations na sila. No? So, dadagdagan nila natin what exists. Hindi ka na mag-organize ng tulad ng ginagawa namin before. No? Yan, may mga starting points ka na. Yung mga nag-impita sa akin, meron na silang organization eh. Church groups, community groups, self-help groups, etc. So, sila na yung nagpupuntahan eh. No? Kaya ayoko na mag-impose pa ng ating organizational models. oh, so you went from Stalin to Negri, yung medyo horizontal, spontaneous, rhizomatic. Actually, Gramsci. Well, anyway, Gramsci, but I think we're a little bit It is more... somewhere between the vanguard and Yeah. the movement. Yun no? nga eh. Yeah. But medyo more French ka na kaysa, parang neo-Gramsci ka na. But that's what I'm proud of, Sir Ron. Like, we can do like these crazy vlogs and then sinisingit natin yung mga thinkers natin, Negri, Gramsci, Walter Benjamin. Sinama ko yung Divine Violence, mga ganun. Even Rorty is abused. Absolutely. Yun ang love ko sa'yo, Sir Ronald. We can do this with a sense of humor and all of that. Thank you so much. Mabuhay ka, Sir Ronald. Isa kang national treasure. And as I said, ang tawag ko sa'yo, guro na ngayon. Guru San. Kasi lahat ma-explain mo eh. Next time, let's talk about yung latest discovery ng NASA. Blockchain. Oh, si Tristan yan, no? Ayan. Magaling. Akala ko big blockchain. Matagal na tayong hindi nakakasama natin si Walter eh. So, Yes, let's do an episode. Kailangan natin mag-debate. Gramsci. Nag-i-invoke siya ng ng optimism of the will and pessimism of the mind. So we're all Gramsci. At the end of the day, we're Gramsci. I'm not sure about Walter. Let's talk to my mentor. You want to behave yourself. Thank you so much, Sir Ronald, for talking about my mentor, Walden Bello. Mabuhay ka. Yeah, let's continue that. Thank you so much. Welcome. Goodbye dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Balikan namin kayo. So many more things to discuss in the coming months and all. Sana pag alis ko na naman, hindi magkakaroon ng lalong gulo, Sir Ronald. Alis ka na naman. Kararating mo lang. Dapat na nasa ICC ako ngayon eh. Kaso na-postpone ni Tatay Digong. Alis naman ako once every Ay, grabe naman. Kawawa naman si Sir Ronald. Kaya imbitahin niyo rin lalo si Sir Ronald. Thank you very much and talk to you soon. Okay na. Wait lang ha. Live pa tayo. 1 second. Guys,